Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa impila ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan din po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli po tayong magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ipagpaumanhin niyo po at medyo naantala ang ating pong pasimula sa umagang ito. At tayo po ay mag-shortcut na po doon sa salita ng ating Panginoon. Ipagpaliban muna natin yung ating mga pagbati, maliban doon sa mga announcement ng schedule ng gawain ng ating Panginoon. Ang United Pentecostal Church ay nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa programang ito. Sa biyaya po ng ating Panginoon, patuloy po na nagiging pagpapala ang programang ito sa buhay ng ating mga kababayan sa kanilang espiritual na paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, isang maulan na umaga sa bawat isa sa atin. Pagpalain ng Panginoon ang ating pagising at sa maghapong ito ay patuloy tayong samahan ng Diyos at pagtagumpayin ang ating mga gagawin. Purihin ang Panginoon sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga prayer request, mga testimonies, o kung kayo man ay nais mag-request ng Bible study. Ito po ay aming ipaglilingkod sa inyo sa biyaya po ng Panginoon. Makipag-ugnayan lamang po, mag-text o di kayo tumawag sa CP number 0951-932-0038. 0951-932-0038. At ang ating pong mga schedule ng gawain, ngayon po araw ng Biyernes, meron po tayong Bible study dyan mamaya sa Barangay Biton, Magallanes. Alas 2 ng hapon ang ating Bible study po dyan sa Labini Family. Good morning sa ating mga kapatiran dyan. At ang ating pong pagsamba bukas at saka araw po ng linggo, ipinag-aanyaya po namin sa inyo. Bukas, araw ng Sabado, ang ating pagsamba ay dyan po sa Magsaysay Congregation, Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, araw po ng Sabado pa rin, dito po sa congregation ng Barangay Ikirino, Bulan.
At pagdating po ng linggo, ang ating pagsamba, dyan po sa Santa Remedios Bulan United Pentecostal Church, alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. Purihin ang Panginoon. At ngayon po, dadako na tayo sa pananalangin bago tayo magtalakay ng salita po ng ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang ikaw ay patuloy po naming paglingkuran at ang iyong mga salita at ang mga katotohanan ay patuloy po naming maibahagi sa aming pong mga kababayan sa pamamagitan ng radyo at sa Facebook Live na ito. Iabot mo po ang iyong makapangyarihang kamay sa buhay po ng aming mga taga-subaybay. At pagkalooban mo ng kaligtasan ang mga naghahanap ng katotohanan at maaring nasa kadiliman ng pamumuhay, pagliwanagin mo po ang kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong banal na salita na amin pong ipinaglilingkod sa programang ito. Ganon din, Panginoon, ang mga nasa panahon ng karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan sa mga sandaling ito. At sa mga nasa kagipitan, ikaw po, Diyos, ang magkaloob ng katugunan sa kanilang panalangin at pangailangan sapagkat sinabi mo sa iyong salita na kung uunahin namin ang iyong kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo po ang aming paksang pag-aaralan ngayong umaga at ikaw po ang patuloy na manguna sa aming pong mga buhay. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, salamat po. Patuloy tayo sa ating pong programa at continuation po ng ating pinag-aaralan nung mga nakaraang araw. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga. Tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Doktrinal ang ating pong pinag-uusapan, mga kapatid, na kung saan itinuturo ng Biblia na mayroon lamang iisang tunay na Diyos. At ang iisang tunay na Diyos na yan ay nagkatawang tao. So hindi po itinuro ng Biblia yung tradisyonal na paniniwala na Holy Trinity di umano. Hindi po, mga kapatid. Hindi po yan ang aming tinatangkilik na katuruan o aral patungkol sa Diyos. Sapagkat mayroon lamang tayong iisang tunay na Diyos at hindi po nahahati sa tatlong mga persona. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang patungkol sa kung sino ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Ayan. Di po ba si Jesus Christ in His humanity, siya po ay ipinako sa krus at namatay. At ang kanyang kamatayan ay katubusan ng ating mga kasalanan. Katubusan ng ating kaluluwa mula sa kasalanan. So ang pag-aaralan natin ngayon, patunay na si Jesus, ang anak o ang ama, ang anak at ang Espiritu Santo ay hindi po tatlo na mga hiwa-hiwalay na persona, kundi si Jesus po yun, mga kapatid. Kung ating pong pag-aaralan ang resurrection ni Jesus Christ, dito po ay mapapatunayan po ng Biblia at noon pa man ay pinatunayan na ng Biblia kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos. Kami po ay naniniwala na si Jesus Christ, wala nang iba, siya ang nag-iisang tunay na Diyos. Siya po ay nahayag bilang Ama sa panahon ng kanyang paglikha
at siya rin po ay nahayag bilang anak nung siya'y nagkatawang tao upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At pagkatapos ng kanyang resurrection, siya po ay umakyat sa langit na iniwan ang pangako sa mga alagad na ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya sa pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan physically, siya naman po ay bumaba sa mga alagad nung panahon ng Pentecostes bilang banal na espiritu. Kaya yung Father, Son, and Holy Spirit ay hindi po magkakahiwalay, hindi po magkakaibang persona sa pagka-Diyos, kundi tatlong mga kapahayagan na ginampanan ng nag-iisang Diyos lamang na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. He was the Father in creation, Son in redemption, and He is now the Holy Spirit moving upon our lives in our regeneration. So pag-aralan natin ngayon, tanong, sino ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay? Kung totoo na iba ang Ama, iba ang Anak, at iba ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang mangyayari po ay 3 beses binuhay si Jesus Christ mula sa mga patay. Pero alam po natin ang kasaysayan. 1 beses lang po na namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So kung 1 beses lang siyang namatay, hindi pwedeng 3 beses siyang binuhay. Sapagkat kiniklaim ni Jesus, mga kapatid, na siya ang bubuhay sa kanyang sarili mula sa kamatayan, at sinasabi rin ng ibang talata na binuhay ng Ama itong si Jesus na pinatay. At mayroon ding mga talata na ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid. So, simulan po natin dito po sa John chapter 2 verse 19. Tingnan po natin ang talatang ito hanggang verse 22. John chapter 2 verse 19 to 22. Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, "Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw." Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo mo sa 3 araw? Datapwat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito, at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Hindi po naunawaan ng mga Hudyo ang ibig sabihin ni Jesus Christ nung sinabi niya, "Igiba ninyo ang templong ito," kasi nandun sila sa templo na literal, mga kapatid, na gawa ng kamay. Sabi ng Panginoon, "Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw." Sabi ng mga alagad, 44 na taon itinayo ang templong ito. Paano mong itatayo sa 3 araw? Ang hindi naunawaan ng mga Hudyo, ang tinutukoy ni Jesus Christ na itatayo niya sa 3 araw ay ang kanyang pagkabuhay na maguli, dahil alam niya na siya ay papatayin, sapagkat yun ang kanyang pinaka-misyon kung bakit siya nagkatawang tao. Mga kapatid, He was born to die, mga kapatid, to be crucified for our redemption. So, dito po, ang sabi ng Panginoon, "Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo," hindi aming itatayo, aking itatayo, singular. Sino ang bubuhay kay Jesus mula sa mga patay? Siya mismo. Igiba ninyo ang templong ito pertaining to His body, tungkol ito sa kanyang kamatayan, and I will raise it up in 3 days. Itatayo ko ito sa 3 araw.
So bagamat literal ang interpretation ng mga Hudyo, pero ang ibig sabihin ni Jesus Christ ay ang kanyang resurrection. So sa puntong ito, sinabi ni Jesus na siya mismo ang babangon sa kanyang sarili mula sa mga patay. Sa ibang talata naman po ay tingnan natin. Okay? So, maliwanag na po na si Jesus Christ mismo ang siyang babangon sa kanyang sarili mula sa mga patay. Dito naman po sa aklat ng mga gawa, tingnan po natin sa Acts in chapter 2 verse 23. Pakinggan po natin hanggang 24. Gawa 2:23, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at namatay or pinatay, na siyang binuhay na maguli ng Diyos. Ang Ama ang tinutukoy dito. Na siyang binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maari na siya ay mapigilan nito. In verse 32, inulit po yan doon, ang Jesus na ito ay binuhay na maguli ng Diyos. Yung Diyos Ama po yan. At tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Ayan. Sa talatang ito, sinabi ni Apostol Pedro na ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay ang Diyos Ama. So mapapansin nyo, magkakontra na yung sinabi ni Jesus, mga kapatid, John chapter 2 verse 19 to 22, igiba ninyo ang templong ito, yung kanyang katawan ang tinutukoy, at aking itatayo, ibabangon sa ikatlong araw, sa 3 araw. So dito sa unang binasa natin, si Jesus Christ mismo ang magbabangon sa kanyang sarili mula sa mga patay. At sinabi naman ni Pedro na ang Jesus na pinatay ng mga Hudyo ay binuhay na maguli ng Diyos Ama. So ngayon, kung magkaiba si Jesucristo at ang Ama, dalawa na ang nagkiklaim kung sino ang bumuhay kay Jesus sa mga patay. Magkakaproblema dito yung mga nagtataguyod ng Trinity na doktrina, sapagkat pinaninindigan nila na magkahiwalay ang Ama at si Jesucristo. Ang Ama ay Ama lang, si Jesus ay anak lang. So kung magkaiba sila, parehas sinasabi ng mga talata, sinabi ng Gawa 2, 23, 24 hanggang 32, na ang Jesus na pinatay ng mga Hudyo ay binuhay ng Diyos Ama, binuhay na maguli. So dalawa na ngayon ang nag-aangkin ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo. So ang tanong, kung magkahiwalay sila, magkaiba ang Ama at si Jesucristo, pareha sila nagkiklaim na sila ang bumuhay kay Jesus sa mga patay, ang tanong, ilang beses po bang binuhay na maguli si Jesucristo mula sa mga patay? Kung tama ang iyong pangunawa sa Biblia, sasabihin mo, isang beses lang pastor binuhay, dahil isang beses lang naman namatay. Okay. How about yung Holy Spirit? Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit, mga kapatid? Alamin natin sa Biblia. 2 Corinthians chapter 3. Tingnan po natin ang talatang ito. Masarap po mag-aral ng Bible, mga kapatid. 2 Corinthians in chapter 3 verse 6. Sabi po dito, na sa amin naman ay napapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu,
sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ayan. Ang banal na espiritu, di ba, sa Trinity na paniniwala ay third person in the Godhead. The first person ay ang Father, the second person ay ang anak, si Jesus Christ, and the Holy Spirit is the third person in the Trinity teaching. Mga kapatid. So, ang sabi po ng Apostol Pablo, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ibig sabihin, nung niresurrect si Jesus Christ sa mga patay, gawa ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. Meron pang isang talata, mga kapatid, para mas lalo nating maunawaan. 1 Corinthians chapter 15, verse 45. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sino po yung unang Adan? Ayan. Ang unang Adan ay yung si Adan. Mamaya ay liliwanagin ko sa inyo kung sino yung second Adam na tinutukoy ni Pablo, na yung second Adam na yon, siya yung naging Espiritu Santo na nagbibigay buhay. So, bigyan muna natin ng diin dito na ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. So, tatlo na ngayon ang sinasabi na bumuhay sa mga patay. Sabi ni Jesus sa Juan 2:19 hanggang 22, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. So, ibig sabihin, si Jesus Christ ang bumuhay sa kanyang sarili mula sa mga patay. Sinabi naman ng Gawa 23 hanggang 24 at maging sa talatang 32 na ang Jesus na pinatay ng mga Hudyo ay binuhay ng Diyos Ama mula sa mga patay. Dalawa na ang nagkiklaim ng pagkabuhay na maguli. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. Sandali lang, ilang beses bang binuhay si Jesucristo mula sa mga patay? Di po ba isang beses lang? Kung magkakahiwalay ang Ama, Anak at Espiritu Santo at parehas silang nag-claim ng muling pagkabuhay sa mga patay, lalabas ngayon na 3 beses binuhay si Jesus sa mga patay. Kung iba ang Ama na bumuhay kay Jesus, iba si Jesus na sinabi niyang aking itatayo ang templong ito sa 3 araw, at iba rin ang Holy Spirit, 3 resurrection ang hahanapin natin na nangyari kay Jesus Christ. Pero wala po tayong makikita sa Biblia na si Jesus Christ ay 3 beses ni-resurrect mula sa mga patay. So, ibig sabihin, maliwanag po na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay hindi po magkakaiba, kundi isang Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At balikan natin yung last na binasa natin. Kasi sa Trinity Doctrine, hindi sila naniniwala na si Hesukristo na anak ay siya rin ang banal na espiritu. Pero sabi po dito sa 1 Corinthians 15:45, yung unang Adam, ang unang Adan, ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan, si Jesus Christ po yung second Adam. The first Adam was the first Adam, yung unang Adan.
yung asawa ni Eva. Yun po yung first Adam na nagkasala. But the second Adam is no other than the Lord Jesus Christ. Walang ibang tinutukoy na second Adam kundi si Jesus Christ. Ano raw itong second Adam? Ang sabi rito, 1 Corinthians chapter 15 verse 45, basahin niyo po. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ayan. Si Jesus Christ din pala ang Holy Spirit. Kaya nga sa panahon ngayon, kahit sa pakikinig nyo sa umagang ito sa pangaral ng salita ng Diyos, si Jesus Christ ay kumakatok sa puso nyo. Hindi bilang tao, kundi bilang banal na espiritu. Kaya yung Father, yung Son, and Holy Spirit ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ituloy natin. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Sabi po dito, ngayon, ang Panginoon, si Jesus Christ, ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ang Panginoong Jesus daw ay siyang Espiritu. Kaya ngayon si Jesus Christ, sinabi niya, saan man naroroon ang 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa kalagitnaan nila. Kaya si Jesus Christ po ngayon ay, kung ikaw ay may kausap ngayon, at ang topic nyo ay si Jesus Christ, naroon si Jesus Christ. Hindi mo makikita sapagkat siya ay Espiritu Santo. Siya ay nangako na papasok siya sa ating mga puso. Paano niya ito magagawa? Bilang banal na Espiritu, nakakapasok siya sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, hindi po totoo yung Trinity teaching. Unang-una, wala po yan sa Biblia. Pangalawa, mga kapatid, hindi po yan itinuro ni Jesus Christ, maging ng mga propeta, at maging ng mga apostoles, maging ng mga unang naging Kristiyano sa Biblia. Hindi nila pinaniwalaan at hindi nila naisip yung ganyang katuruan sapagkat ang Panginoon ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8, kahimat kami o isang anghel ang magmula sa langit na mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kaya itong Trinity Doctrine, itinatakwil natin yan. Bagamat yan ay dineclare sa panahon ni Constantine sa Nicene Council, mga kapatid, na yan ay official doctrine di umano ng Christianity, Trinity. Hindi po yan itinuro sa Biblia. Kaya pag hinanap nyo po yung word na Trinity sa Bible, hindi nyo yan masusumpungan. Sapagkat ang Trinity na doktrina ay imbento, tradisyonal, gawa ng tao, at hindi itinuro ni Kristo. Ang nasa Bibliang paniniwala ay ang one God belief. Apostolic doctrine, one God. Si Jesus Christ ang nag-iisang tunay na Diyos. Siya ay tinawag na Ama sa paglikha. Siya ay tinawag na Anak nung tayo ay kanyang tinubos. Kaya wala pong eternal Son na mababasa sa Biblia. Because yung sonship ng Panginoon, yung pagiging anak ng Panginoon, ay mayroong pong katapusan. Mayroong hangganan yung sonship ni Jesus Christ. Sapagkat ang original niyang kalagayan, siya ay Ama na Diyos at siya ay Espiritu, mga kapatid. Basahin natin ang John chapter 4 verse 24. Ang pinaka-original na nature ng Diyos, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu, ang Ama, mga kapatid.
Kasi kung titingnan nyo sa 23, hinahanap ng Ama ang mga tunay na mananamba. At pagdating sa 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya ang lahat ng sa Kanya ay nagsisisamba, ay kinakailangang magsisamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So ngayon mga kapatid, i-reconcile natin. Sinabi ni Jesus, itatayo ko ang templong ito sa 3 araw. Tinutukoy niya doon ang kanyang resurrection. Sinabi naman sa ibang talata sa Gawa 2, 23, 24 at 32 na ang Jesus na pinako sa krus at pinatay ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Kung magkaiba si Jesus at ang Ama, ay dalawang resurrection ang hahanapin natin ngayon. Pero hindi po natin yan masusumpungan na may dalawang resurrection si Jesus Christ dahil isang beses lang naman siyang namatay. Kaya isang beses din lang ang kanyang pagkabuhay na maguli. Yung Espiritu Santo, yun din ang nagbibigay buhay. Kaya nung namatay si Jesus Christ, ang Espiritu Santo ang nagbigay buhay upang siya bumangon sa mga patay. So maliwanag po na si Jesus at ang Ama ay iisa. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi magkakaiba, hindi magkakahiwalay na mga persona ng pagkadiyos, kundi mga kapahayagan at gampanin na ginampanan ng nag-iisang tunay lamang na Diyos. At ang kanyang pangalan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Balikan lang natin yung ipinakita ng Panginoon kay Juan sa Revelation, mga kapatid. Kasi mainam na ngayon pa lang malalaman na natin pagdating sa langit kung ilan ba ang Diyos na makikita roon at ilang trono ang naroon sa langit patungkol sa Diyos. Revelation chapter 4 verse 2, pagdakay na pa sa Espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Hindi po 3 ang nakaupo sa langit, sa trono. Ilan ang trono? May isang nalalagay na luklukan sa langit. At sa ibabaw ng isang luklukan ay may isang nakaupo. Sino po yung nakaupo na yon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Mga kapatid, na sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod, tuhod ng nasa langit, tuhod ng nasa lupa, at maging sa ilalim ng lupa. So dito po ay muling napatunayan po natin sa ating pagtalakay na hindi po 3 persona ang pagkadiyos, kundi si Jesus, ang Ama, at ang banal na Espiritu ay iisa. Walang 3 Diyos, walang 3 persona, hindi po sila magkakahiwalay. Sapagkat sabi ni Jesus sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Nagalit man sa kanya mga Hudyo at siya'y babatuhin. Sinabi ni Jesus, maraming bagay akong ginawang mabuti. Alin sa mga yaon ang dahilan kung bakit niyo ako babatuhin? Ang sabi ng mga Hudyo, hindi dahil sa gawang mabuti kaya ka namin binabato, kundi dahil sa pamumusong na bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Alam kasi ng mga Hudyo, mula pa sa Old Testament, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Iisang Diyos lang ang pinaniwalaan ng mga Hudyo. At hindi nga lang nila matanggap at hindi nila mapaniwalaan na yung iisang Diyos na kinikilala nila from Old Testament time ay walang iba kundi ang nagkatawang tao na si Jesus Christ. Kaya hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay hindi po naniniwala kay Jesus Christ.
karamihan sa kanila ay bulag sa katotohanan, hindi nila tinatanggap hanggang ngayon na si Jesus Christ ang Mesiyas o ang Diyos ng Israel. Kaya nga siya ni-reject at pinako sa krus at pinatay sapagkat ayaw nilang tanggapin na si Jesus Christ, mga kapatid, yung Ama at Diyos na kinikilala ng kanilang ninuno na si Abraham. At ang sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo, bago si Abraham ay ako nga. Nagalak si Abraham nung makita ang aking araw. Nagalit naman sa kanya ang mga Hudyo. Sabi ni Jesus sa mga Hudyo, bago si Abraham ay ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo mananampalataya na ako yaong si ako nga. Kaya yung kausap ni Moises na Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ po yun. Kaya lang, hindi pa revealed ang pangalan ni Jesus Christ nung panahon ni Abraham at panahon ni Moises at ng mga patriarka. Nagkaroon lang ng revelation ng pangalan ni Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao. John 1:21, manganganak ang isang dalaga ng lalaki, si Maria ay manganganak, at ang ipapangalan sa kanyang anak ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So mga kapatid, yan po ang ating natalakay ngayon. Mayroon lamang iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang layunin ng pagtalakay na ito ay hindi para atakihin ang sinuman at anumang mga grupo ng relihiyon. Ang layunin ng pagtalakay na ito ay ituro lamang ang katotohanan at sa pagtuturo ng tama, hindi may iwasang ituwid ang mali. Kaya yung Trinity, maling aral po yan. Pero mahal po natin ang mga taong napaniwala niyan dahil kabilang din kami sa mga napaniwala ng ganyang aral noon. Ngunit salamat sa Diyos, pinalaya kami ng Panginoon sa ganyang maling aral. Kaya yun din po ang aming ginagawa na ibinabahagi namin sa inyo ang katotohanan ng aming nasumpungan. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo, sa katotohanan na iyong ipinagkaloob ngayong umaga. Pagpalain mo ng kaunawaan, kaliwanagan ng aming mga taga-subaybay na kanilang tanggapin ang katotohanan. Ikaw lamang, Panginoong Hesukristo, ang nag-iisang tunay na Diyos at wala ng iba. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng makapanood ng video na ito, kilusin mo ang kanilang puso at ang kanilang kaisipan. Lahat ng mga nakinig sa radyo, pangunahan mo po ang kanilang puso at kaisipan. Akayin mo sa paglaya mula sa maling paniniwala patungo sa katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo na tayo po ay magsama-sama sa ating pagsamba bukas araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga dyan po sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. At dito naman po sa congregation ng Iquirino Bulan United Pentecostal Church, bukas din po, Sabado, alas 8 ng umaga. At pag-araw po ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa Santa Remedios Bulan Congregation. At ang oras ng ating pagsamba dyan ay alas 7 ng umaga. Mamayang alas 2, may Bible study po tayo dyan sa Biton, Magallanes, sa Labini Family. At pagdating ng alas 6 naman ng gabi dyan po sa San Vicente, dyan po kina Sister Nanette and Brother Oli Akiwo, ang Bible study po dyan alas 6 ng gabi. Maraming salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. Pakishare na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga sa mga listeners natin sa radio. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang biyaya ng Diyos ay sumain niyo pong lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ngalay ko sa'yo.
Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagaganap na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay na dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang alay ko sa'yo. God bless mga kapatid. Thank you for watching, Brother Kurt Stewart. Praise the Lord, watching from Ohio, USA. God bless my brother. Amen. At sa lahat ng mga sumubaybay ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Aileen Sabala, Sister Helen Magana. God bless po sa inyong lahat. Praise the Lord. Sister Maria Lormelisa Iko, Sister Ann, diyan po sa Saudi Arabia. Thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Sister Angelita Liguro, Sister Egina Banisok Tayab, God bless po. Sister Nancy Dangla, Sister Gloria Trinidad. So, pakishare-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. God bless po. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Nagbigay ka ba? Inakay mo